Katuparan po ng isang munting pangarap ang paghaharap namin ngayong hapon. Dati kilala ko lamang siya sa pangalan, napapanood ko lang siya sa telebisyon. Mga kapatid, isa pong kapuso, Jake Vargas. Magandang hapon sa iyo. Welcome sa Paparazzi. Thank you po. Okay. Inisip mo ba na magiging sikat na artista ka? Hindi ko rin po in-expect na ganito na makikilala ko ng tao. Nag-click naman po kami dalawa ni Bea. Ginagawa ko lang po yung dapat kong gawin para matulungan ko yung pamilya ko. Lahat ay para sa pamilyang laging sambit ni Jake sa bawat pawis at pagod niya sa katatrabaho bilang isang artista. Dahil kung kanyang babalikan ang kanilang nakaraan, larawan ng hirap ang nagbabalik sa kanyang alaala. Kapag sinabi mo sa akin na taghirap kayo, ano yung mga pinagdaanan mong hirap? Mahirap po talaga. Nung pupasok po ako sa school, siguro 5 piso lang kahon ko. Tapos pag uuwi po ako sa bahay, medyo gutom po ako. Kakain po ako ng Kung ano lang ang nakahain. toyo po, lalagyan ko lang po ng toyo. Toyo sa kanin. Yung mga gusto mong usong sapatos, wala yun, ano? Hindi ka sali sa listahan, Jake, yun, ano? Walang-wala. So, ano mga una noon? Pagkain? Pagkain lang po, saka pag-aaral, yun lang po. Ang mismong kahirapang ito ang naging inspirasyon ni Jake para magpursige at tuparin ang kanyang pangarap sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran. Ilan-ilan ang pinag-auditionan mo? Sobrang dami po Kung saan po akong dumaan na pagsubok. Oo. Kahit saan po sa Ibang channel? ibang istasyon po. Bali po nag-audition po ako sa mga kantahan, Okay. sa acting, sa GMA. Doon na po ako nagkaroon ng project. At sa lahat ng mga pinagdaanan mong proseso na ito, hindi mo pinagsisisihan? Ay, hindi po. Nangangarap ka kasi. Okay? Talagang ginawa ko naman po yung best ko para maging maganda. Sa pamamagitan ng mga kinikita ni Jake, nagawa niyang maipagamot ang kanyang ina na matagal nang may karamdaman dahil sa stage 4 colon cancer. May mga kaibigan kasi ko na nakakita sa'yo minsan sa ospital kung saan nakakonfine ang mama mo na may sakit. Dinig na dinig daw nila nang sabihin mo na hindi na ako uuwi ng bahay. Dito na lang ako maliligo sa ospital para mas mahaba ang pagsasama niyo ng mama mo. Kumusta ang nanay mo ngayon? Si Mama, medyo maano na po yung karamdaman niya po ngayon Medyo hindi katulad ng dati, mataba. So ngayon, talagang yung binti niya, payat na hindi na siya makatayo. Yung katawan. Opo, yung talagang baksak na po yung katawan niya. Tapos, hindi na siya makaupo, hindi siya makalakad, nakahiga na lang po siya lang. Oo. At sa pagkakataong ito na ang nanay mo ay talagang nakaharap sa isang matinding karamdaman, ikaw lamang ang sumusuporta sa ngayon sa pamilya mo. Sa ngayon po, ako po yung breadwinner sa family ko po. Oo. Ako yung bumubuhay sa pamilya. Oo. Sa pagtatrabaho mo na ito, wala kang ibang iniisip kundi pamilya. Inspirasyon mo yan di ba? Nagsisikap ka talaga na gawin ang lahat kahit napapagod ka na. Kailangan mo pa rin magtrabaho dahil may katapat ito na kailangan ng mama mo. Di ba? Anong gusto mong ibigay na mensahe sa mama mo? Kay Mama, gusto ko lang po sanang gusto ko rin po sana magpasalamat dahil kahit pa paano matagal ko na rin nakasama si Mama. Kasi po, may nagsabi po kasi sa akin, nagkausap-usap po kasi kami ng buong pamilya. So, yung doktor sinabi sa amin, medyo hindi na kailangan ng gamot para mag-take siya. Kasi po, bumalik ulit po kasi natin yung sakit kumbaga operahan ulit siya, hindi na po kasi kaya ng katawan niya. Parang isang paraan ng pagsasabing ihanda nyo na ang sarili ninyo. Parang gano'n. Hintayin na lang po namin. So, sinabi sa amin ng doktor, kung ooperahan daw po o maghihintay na lang kami. Kasi po, hindi na rin po kasi kaya ng katawan ni Mama kung ooperahan. Gaano kakatapang para harapin mo yung ganong tanong ng doktor? Anong gusto nyo? Paoperahan o hihintayin na lang natin ang pag-alis niya? Paano mo hinarap yun? Mahirap po Mahirap din po sabihin. Kumbaga parang ang Diyos na lang pinakaalam. Sa papa mo. Siyempre, katuwang mo papa mo, di ba? Naiyak. Siyempre, Papa, kayanin na lang talaga.
Anong lagi mong dinarasal para sa mama mo? Sana po. Gumaling na si mama, tapos sana bigyan pa siya ng pagkakataon makasama namin. And magsama-sama pa kami ng matagal. Pero nagkakaroon kayo ng pagkakataon na makapag-usap. Opo, pag umuwi po ako galing taping, umakit po agad sa bahay, tapos para halikan ko si mama. Ayun po laging ginagawa ko. Tapos hinahalikan niya ako lagi sa leeg. Malaki ang pasasalamat ni Jake dahil nakakapiling pa rin niya ang kanyang pinakamamahal na ina. Ganon din ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumutulong at nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya sa gitna ng lahat ng mga pagsubok. Si Sco Germs. Tatay ko po sa showbiz. Siyempre si mama, mga kapatid ko. Bossing sa GMA, sa tulong po na ginawa niyo sa akin. Yung Dyna Music po, yung album ko po. Okay. Salamat din po kay Mr. Howard D. Sa mga fans namin, maraming salamat sa inyo. Gusto ko salamatan dito Sige, go. yung PMP sa Star Awards. Okay, Nagkaroon po ako ng binigyan ka ng parangal. parangal po. Siyempre, inaalay ko rin po sa aking ina. Oo. At ako ngayon, tatandaan ko palagi, pag umiyak ka, alam ko may katapat yun. Merong siguro dextrose, may chemotherapy yun, may pagkain na kailangan ni mama, may prutas na kailangan si mama, di ba? At kapag ka ngumingiti ka naman, siguro inihahandog mo yung ngiti mo kay mama, di ba? Maraming salamat sa'yo. At sana matupad yung pangarap mo na matagal mo pang makasama ang mama mo. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat unang-una sa pamunuan ng GMA7 at kay Mr. Herman Moreno, kay Kuya Germ sa pagbibigay ng daan para mahiram natin pansamantala si Jake Vargas sa interview na ito. Napaka-touching. Maraming salamat. At saka pigil na pigil siya. May mga iba pang bahagi na hindi natin isinama dyan na talagang grabe itong batang to, dakilang anak talaga siya. Pero ito si Jake, nakasama ko yan. Isa siya sa mga artistang kabataan ngayon na talagang magalang at saka low profile, wala siyang yabang. At saka mabait talaga. Makita mo naman sa May tono ng disiplina. boses niya eh. Yun yung yung sumikat ka. Ang ganda-ganda ng terminong ginamit niya. Alam mo bang sisikat ka? Inasahan mo ba to? Ang term niya, hindi ko po alam na makikilala po pala ako. Kasi doon mo palang makikita na kagad na napaka low-key nung bata, di ba? At saka bawat bata na mapagmahal sa magulang, yan ay minamahal ng publiko. Si Jake Vargas, mamahalin siya.